hindi basta-basta makakahingi ng tawad, maliban siya ay kinilos ng banal na Espiritu. Kasi ang isang tao gumawa ng kasalanan, maging sa kanyang kapwa, deliberate yun, pinagpasyahan niyang gawin. Ibig sabihin, meron na siyang kumbaga ay premeditated or kumbaga ay kahit hindi siya sinadya, na-provoke siya, pero pinag-isipan niya yun. At yung pag-hingi ng tawad, hindi basta-basta ginagawa ng isang tao, lalo na siya ay galit. Ano po? Pero kapag siya ay dinimok ng banal na Espiritu, at yung kanyang sarili ay hindi niya tinignan, kung hindi nakita niya yung kabukiran ng Diyos, at siya ay pumiling na magpatawad din at malinis, doon pa lamang makahihingi ng isang tao na papatawaran. At ang isang tao naman na nagawa ng hindi maganda ay makapagbibigay din ng patawad, maliban na lamang din kung siya ay hinimok ng Santong Espiritu. Higit ito sa pag-alis ng galit. It is a spiritual release that restores relationship and reflects God's own mercy. Bilang tao, kapag tayo nagpapatawad, na i-reflect natin yung awa ng Panginoon. Okay? In Christian thought, forgiveness is both a divine gift and a human responsibility rooted in love and grace. Ito ay regalo ng Panginoon at the same time, responsibilidad ng isang tao na gawin. Na itong pagpapatawad na ito ay nakaangkla o nakaugat sa pagmamahal at sa kasbiyaya. Kung minsan, ang pagpapatawad ay hindi madaling gawin, kaya gaya kung sinasabi nyo kanina kapag hindi humihingi ng tawad ng isang tao. Iniisip niyo ba mga kapatid kung paano ang isang tao ay mapupunta sa langit kung hindi siya nakahingi ng tawad? At namatay yung tao na yun. Buhay pa ito sa katawan ng mas pero napakatindi ng kanyang pagsisisi. Ang binabanggit ko mga kapatid ay si David. Sa dami niyang wives and concubines, kinuha niya si Bathsheba pa, na asawa ng kanyang matapat na general. At ang ginawa niya dun sa tao, kinuha niya yung asawa, ibinalat niya yung kanyang tauhan, inilagay niya dun sa pinakamatinding labanan at iniwanan. Ang binabanggit ko si Uriah. Okay? At si Uriah, sa kanyang katapakan, sa kanyang hari, at sa Panginoon, nagsakripisyo siya ng buhay. Si Uriah naman ay, si David naman, nung naintindihan niya yung tindi, yung bigat ng kanyang ginawa, alam niyo kaya nasulat yung Psalm 51. Psalm 51, dahil doon, sa kanyang pagsisisi. Ano po? Ay matindi talaga yung kanyang ginawa. At kung hindi dahil kay Nathan, hindi niya maintindihan yung ginawa niya. Kinakailangan pang may magpaalala sa kanya. Pero nung naintindihan niya, siya yung humingi ng tawad sa Diyos ng pagmumaba. Si David at saka si Uriah, magkikita sa langit yun. Magkakaalaman yun. Kung ano nangyari. Sa tingin niya, ano kaya pag-uusapan nila after? Esteban, si Saul naman, ginamit niya ng Panginoon, later on, naging Paul. Magkikita sa langit yung dalawa niya, sa tingin niya, ano pag-uusapan niya? Panginoon, bakit ito dinala mo ito si Paul o si Saul? Eh, ito mamamatay tao ito eh. Si Paul, hindi na siya nakahingi ng tawad kay Esteban. Kasi ipapato niya eh. Mas galit pa siya eh. Pine-persecute niya pa eh. Buti na lang, gumawa ang Panginoon ng milagro sa buhay ni Saul at siya ay naging misyonero. Pero kung hindi, ay baka hindi siya naligtas. Ano po? Okay. So napakatindi. Ito yung mga instances sa Biblia na hindi agad na ihingi ng tawad yung nagawa. Pero mabuti na lang nag-intervene ng Panginoon. Kay David sa pamamagitan ni Nathan at kay Saul naman sa pamamagitan ni Jesus Christ mismo. Okay? Sa atin din, sa mga nagagawa natin, maaari tayo nagkamali o tayo nagawa ng pagkakamali, ang Panginoon din ang nag-intervene. Paano? Okay? Meron
meron akong internet. Kasi nagtatrabaho ako sa bahay, kinakailangan ko ng internet. Pag magsasabit ako ng labor report, sa gagawa ako ng cellphone, kinakailangan ng internet. Meron akong kapitbahay mga kapatid na walang internet, nahihirapan siya. Ang ginawa niya, nagsabi sa akin, at hindi pa direkta, kinausap yung misis ko, na siya ay ipakonect. So, pinakonect ko naman. Yung daw puputing kapitbahay yan, nag-share na yung password. Okay. Ngayon, mga kapatid, for so many years, siguro mga umabot ng 7 to 8 years, na siya ay libre sa ating internet. Kada? Okay? Pero ang problema, pag nawawalan ng internet kasi hindi mo pwede sabihin na hindi masisira, internet mo. Masisira. Pinag-iisip ka mo kung hindi maganda. Na pinapakaya mo siya ng internet. Ay ano niya, mga kapatid na nagiinom. At kapag lasing na, pupuntaan mo sa bahay kung bumurahin mo. Mga kapatid, sa tingin nyo, anong pwedeng gawin nyo mo sa inyong ginawa yun? Hindi ko pa po pwede putulin kasi kamag-anak. Hindi ang gagawin ko, itulog ko na yan, lasing ka lang eh. Ay ano na itong mamura? Talagang pupunta ka sa bahay, pumurahin ka. Eh di, ako naman, pinapakita ko sa kanya, yung aking wifi, hindi ko pinapakaya kahit yan ay masira, kahit yan ay uminit, basta yan ay walang, yan naka-store sa cellphone mo na password, yan na yan. Walang makayan, kaya lang, nasisira eh. Sabi ako pinagbibintangan na nagsisira ng password ng pinapatay. Minsan eh, sinama mo sa bahay ka. Oh, ayan. Tingnan mo, hindi pinapatayan. Okay? Hindi lang isang beses nangyari. Reconciliation and healing. Not just the removal of guilt. Forgiveness seeks to rebuild trust and peace where harm has fractured unity. Yung harm, ano ba yung fracture? Parang naramatan yung pagkasundo, yung kapayapaan, yung pagkakaisa. Oo. So may mga ganun bagay na minsan, bilang tao, hindi mo na hindi mo na reverse kasi nangyari na. One time pa, mga kapatid, sa compound din namin. Gabi na, may nagsa-celebrate ng birthday. May nagsa-celebrate ng birthday. Tunduan yung pag-ibig at ang sakripisyo ni Kristo. Naalala ko ang Panginoon sa pinapadaman ng kanyang tinanggap, nung siya'y napako sa krus, hindi naman siya lumaban. Okay? So nakikita ko sarili ko parang malayo pa doon sa karakter ng Panginoon. Kung minsan tayo, parang dahil mayroon tayong kakayahan, at iniisip natin na kaya natin gawin, at tayo ay nauubos na yung PC natin, sige lang. Let go. Pero, pag ginawa mo naman yun, makikita mo, in the long run, merong masisira. No? May masisira. So, ang pinakamaganda pa rin ay mag-reflect yung pagmamahal ng Panginoon at yung sakripisyo ni Kristo sa atin. Kung si Kristo nagsakripisyo, tayo rin nagtanong ng sakripisyo na ako. Okay? Si Pedro nagtanong sa Panginoon, hanggang kailan magpapatawad? Diba? Naranasan niyo po sa sarili niya, tinanong niya sa sarili niya. Hanggang kailan ako magpapatawad? Ako minsan bilang kapitenyo okay, isa, nakakaisa na. Dalawa, namumuro ka na. Pag umabot ng tatlo yan, parang tapos na, yung pagpapatawad ko, nasalit na sa kanyang limitasyon. Nung tinanong ni Pedro ang Panginoon, hanggang kailan ko patatawarin yung aking kapwa? Ano sabi ng Panginoon? Hindi lang 7 beses eh. Kung hindi 7 beses na makapito. Ibig sabihin, ito'y isang idiomatic expression, mga kapatid, na sinasabi ng Panginoon, huwag ka lang tumigil sa pagpapatawad. Huwag kang tumigil. Okay? Minsan, nagkakamali tayo sa bagay na yan. Transformative act, forgiveness is not passive. It transforms the soul. It changes the internal operation system of the heart.
feeling both the forgiver and the forgiven from the bond of bitterness. May isa pa pala akong tanong mo. Hindi ito optional. Jesus taught that we must forgive as we have been forgiven, making it a central practice of discipleship. So, sabi ko rito, forgiveness does not mean excusing sin or denying justice. Hindi ito yung, okay, yung kasalanan mo, babalan mo na ito na. Pwede mo pa rin daw exercise yung justice, kahit nagpatawad. It means releasing personal blame to vengeance and trusting God, justice to God. So, bahala ang Panginoon. Forgiveness is not a weakness. It is strength. It requires humility, courage, and love. Yeah. Forgiveness benefits both sides. The offender receives mercy, the forgiver experiences freedom and peace. Kung gusto mo maging payapa, at ikaw ay magpatawad. Okay? Last. Sabi ng Spirit of Prophecy, this is from Christ Object Lesson 1. We are not forgiven because we forgive. Hindi raw tayo pinapatawad dahil tayo nagpapatawad. But as we forgive. Ulitin ko. We are not forgiven because we forgive. But as we forgive. Ano yung parang pare-parehas, di ba? Habang tayo nagpapatawad, tayo pinatatawad. The ground of all forgiveness is found in the unmerited love of God. But by our attitude towards others, we show whether we have made that love our own. This is from Christ of the Lesson, page 151. And then, nothing can justify an unforgiving spirit. Wala daw makaka-justify. Hindi mo justify kung ikaw ay hindi nagpatawad sa kapwa mo. Walang makaka-justify. Hindi mo justify yan sa harap ng Panginoon. Kapag hindi mo patawad, it's unjustifiable. He who is unmerciful towards others shows that he himself is not a partaker of God's pardoning grace. Kita niyo na pag-hindi? Sino daw na hindi? Ano yung unmerciful? Sa Tagalog? Walang awa sa iba. O sino man daw na hindi nagpakita ng awa sa iba, ay ipinapakita niya na yung kanyang sarili ay hindi tumatanggap ng biyaya ng Panginoon. Hindi niya iniwanan ng justisya na nakatiwang. Ang sabi niya, nagtakda siya ng isang araw na kanyang nagpahukom sa lahat. Ano po? Sabi nga niya, ako rin tumawa, kaya nagsikang din. Aking inuulan ng kamay, ang aking kamay, ngunit inyong binaliwala ang aking buong payo. Pero sabi niya, ako naman ay tatawa sa araw ng inyong kasaknaan. Meron laging day of vengeance, meron laging justice, pero ang problema, hindi tayo ang magpapataw nun. Bahala ang Panginoon. Yan ang naging mindset ko, kaya kung minsan nanonood ako ng tayo sa drama. Hindi sa politics. So I'm hoping mga kapatid na sa pag-aaral natin ito, meron tayo nakuha. At kung tayo nagkamali, hindi ka kayo pala ako nagkamali. Eh, gawin natin sa mga magitan ng Panginoon. Yung turo ng gano'n ng Espiritu, exercise natin, hindi lang basta turo, kung hindi yung buhay ng Panginoon Jesus. Pero hindi natin diretsa pero yung justisya. Kaya hindi tayo magpapataw para ng Diyos. At dito, makakamta natin kung ano yung attitude na natin Panginoon na ibibigay natin. Sa pagpalain po tayo sa labing mga kapatid at nawa, lahat tayo maging forgiving